Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 9, mga talatang 14 hanggang 29. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan. Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, pinagpangisay nito ang bata. Ano pa at napalugmok ito sa kanya at gumugulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu, tanong ni Jesus sa ama, mula pa po sa kanyang pagkabata. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako. Tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumarag sa mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata. At huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin sa ating pagbasa ang Panginoong Yesus nang siya'y bumaba mula sa bundok. Ang ibang mga alagad niya na iwan sa baba at napapaligiran ng maraming tao habang naghihintay sa kanya. At mayroon pong isang magulang, isang ama na nag-report, nagsabi, ang aking anak ay inilapit ko sa iyong mga alagad pero hindi nila mapagaling. Sabi niya, mahabag po kayo sapagkat ang aking anak ay inaalihan ng masamang espiritu. Mapapansin din natin sa ating pagbasa ng tanungin ng Panginoon, kailan pa siya sinapian? Mulang pagkabata. O di ba? Mulang maliit pa. Pinahirapan ang bata sa impluensya ng masamang espiritu at ang kanyang kapansanan ay pagkapipi at pagkabingi. At mapapansin natin na nang paparami na ang tao ay inutusan ni Jesus ang masamang espiritu na iwan ang batang inaalihan ng masamang espiritu at inutosang huwag nang babalik pang muli. Mapapansin po natin sa mga nakakaraang mga pagbasa, si Jesus ay hindi lang may kapangyarihan sa karamdaman, hindi lang makapangyarihan sa kanyang mga panalita, siya rin ay may kapangyarihan sa masamang espiritu. May kapangyarihan din siya sa kalikasan. O di ba? So, kaya ang mga tao ng mga panahon na yon, siya'y dinudubog at pinupuntahan sa pag-asang may magagawa si Jesus sa kanilang mga suliranin. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita sa ating pong pagbasa. Nananalig po ako, tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Kasi parang may pag-aalinlangan yung ama nang lumapit sa ating Panginoon. Pero sinasabi ni Jesus, mapapangyari ang lahat ng bagay sa mga taong nagtitiwala, nananalig at sumasampalataya sa kanyang kakayahan. Kaya itong tao sa ating pagbasa ay humingi ng kanyang pagkukulang, ng kanyang kapatawaran para ibigay ng ating Panginoon yung kanyang hinihingi. Nasasaad sa sitwasyong inamin ng ama ang humihingi ng tulong kay Jesus, ang estado ng pananampalatayang di pa buo. Di parang tayo din naman yun eh. Minsan sa tagal ng pagsubok, problema, suliranin, kahirapan, karamdaman, minsan pinagdududahan na natin ang magagawa ng ating Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ang kagandahan, hindi tayo itinatabo, hindi tayo dinidedma, hindi tayo binabaliwala ng ating Panginoong Yesus. Bagamat, hindi buo ang ating pananampalataya. Nanalig siya, pero di pa ito ganap. Sinasalamin niya ang ating pananampalataya o ang pananampalataya rin ng mga alagad. Nananalig sila, pero di ito naging malakas at matibay. Mahina eh. Hindi tuloy nila mapalaya ang bata sa paglukob ng demonyo. Alam naman natin, binigyan na sila ng kapangyarihan, di ba?
ba't hindi nila mapagaling, mapalaya yung bata sa demonyo? Maaaring kulang nga yung kanilang pananampalataya. Hindi buo yung kanilang pananalig. Hindi tuloy nila mapalaya ang bata sa paglukob ng demonyo. Dati naman nilang nagagawa ang magpalaya sa masasamang espiritu, gaya noong ipadala sila ni Jesus sa iba't ibang nayon ng Galilea para mangaral at ipahayag ang mabuting balita. Naubos na ba yung kanilang kapangyarihan? Naubos na ba dahil sa kanilang paglilingkod at pagmimisyon? Nanghina na ba? Ayon na rin kay Jesus, ang ganitong klase ng espiritu ay napalalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. Hindi lang pala pag-uutos Kailangan meron kang pakikipag-ugnayan sa Diyos, pananalangin. Sa ibang mga salin ng Biblia, sa ibang mga pagkakataon, sinasabi ng Panginoon na kailangan pang may pag-aayuno para mapalayas yung masamang espiritu. Sa pamamagitan ng panalangin, mapupunuan ang kulang. Magiging ganap ang hindi sapat, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng kahinaan ng kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagsuko ng mga kahinaan sa kanyang paanan para maging handa sa pagtanggap sa lakas, awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan buuin natin ang ating pananampalataya, ang ating pananalig para yung lakas at kapangyarihan ng ating Panginoon ay palagi nating nararanasan. Maraming di makawala sa espiritu ng pagkamakasarili, galit, takot, pagmamataas at iba pa. Kailangan ito panalangin ng matindi, panalangin ng gusto at pagpapalaya saan? Sa espiritu ng pagkamakasarili, galit, takot, pagmamataas. Manalangin tayo para maging malaya at makapagpalaya ng ating kapwa. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye! Thank you, God.